Cebu Catholic Television Network. Maayong gabi, magandang gabi sa ating mga televiewers. So, welcome to our television show, Partners in Law. This is brought to us by the Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. So, again, welcome to another episode where we talk about different environmental laws and issues and how we can use the law, other advocacies and programs in order to help find solutions to these problems. So, again, I'm your host, Attorney Joy Argalion, the Legal and Policy Officer of the Philippine Earth Justice Center. So, for this episode, we are very honored to have with us strong and empowered women nga kasama din natin sa advocacy in the protection of the environment, specifically on how to find solutions regarding our waste management problems. So, for this episode, we will be talking about strategies, programs, and especially highlighting certain problems and solutions about waste management in the Philippines. And we can also contextualize it to our problems here in Cebu so that, these policies, we will be able to share it with our policymakers. So, tonight, our guests will be sharing with us different strategies, different perspectives on waste management. So, our topic for this episode is mainly focused on marine litter in the Philippines. So in our previous episodes, we've had scientists in our show talk about some of their researches sa marine waters here in Cebu, so in Tanyon Strait and also in the Mactan waters. So now, this is a very interesting topic regarding marine litter in the entirety of the Philippines and also focused on Manila Bay. So, without further ado, I will be briefly introducing our guests for this evening, and then sila na rin yung mag-i-introduce sa kanilang self to our televiewers. So, we'll start with, of course, the National Director of Eco Waste Coalition, Ms. Eileen Lucero. Ms. Ai, welcome. Maayong gabi. Ayan, welcome sa akin. Ayan, so, maayong gabi sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa iyong programa na sabi nga, pangkababaihan, tsaka mga para sa karapatan ng ating mga televiewers at takikinig. So ako po ay mula sa Eco Waste Coalition, na isang network organization na makikita niyo nationwide. Meron kami sa Luzon, Visayas, and Mindanao, at nakakatuwa na meron dito sa Cebu City para i-guide at katulong kami ng PEJC dito sa larangan na ito para protektahan yung environment, yung kalikasan natin. Yes, thank you so much, Miss Ai. In Bisaya pa, salamat kayo, Miss Ai, for joining us in this show. Minsan lang natin to nakakasama si Miss Ai kasi import pa natin to galing Manila. So we're very happy na andito po siya ngayon. And of course, kasama din natin yung dalawang very young campaigners natin in the organization, in the coalition. We have Leah Austria in the Reuse campaign, and also Christine Colamar in the Plastics campaign, and also our Visayas coordinator. So introduce yourself, ladies. Okay, so maayong gabi sa imong tanan. Did I say it right? Yes. So good evening to everyone. So again, I'm Leah Austria with the Eco Waste Coalition. Specifically, I'm working with the Plastics Free Pilipinas campaign. So just by the name, you can already tell we are focused on getting rid of or trying to find alternatives so that we can resolve the plastics pollution in the Philippines and especially here in Cebu. That's why we're here right now. And Christine? Hello everyone. May gabi. So ako, Osaka Cebuana, and I am the Visayas project coordinator of the Plastic Free Pilipinas. And that's Yeah, so again, very full-packed panel, but each of them will be sharing their own experiences and also different campaigns na ginagawa nila in order to address the plastic pollution. But before that, Miss Ai, I think you briefly said
you briefly introduced na din what Eco Waste is. But for the benefit of our televiewers, ano po ba yung Eco Waste Coalition at bakit may ano siya, mga offices in Luzon, Visayas at Mindanao or mga Yan. projects? So, yung Eco Waste Coalition, isa siyang coalition ng iba't ibang organization, no? So, kami ay member-based, no? So, wala kaming individual membership, pero we accept volunteers and the expert, no? So, si Eco Waste Coalition, siya ay isang coalition moving forward doon sa zero waste, no? Pagkakol ng zero waste, kaya talaga naman na merong mga campaigns na on plastic, paano ba ginagawa yung alternative, yung sustainable, no, na solutions, no, para mabawasan yung kalat. Pero ang talagang legal framework nga ng Eco Waste Coalition ay para doon nakadikit sa Clean Air Act, no? Ito yung nagsusulong na i-strictly implement yung Section 20 sa incineration ban, no? Yan yun, no? Sa isa. Tapos yung isa pa, yung RA 9003 on the solid waste management, no? Lagit-lagi ang kinukol ng Eco Waste Coalition sa buong Pilipinas ay i-implement ito, no? Kasama yung paglalabas ng listahan ng non-environmentally acceptable packaging. Kaya merong kampanyang Eco Waste sa plastic, no? Alam naman natin na ang lahat ng problema ng Luzon, Visayas at Mindanao ay nandoon nga sa plastic, no? At kailangan idikit ito doon sa lahat ng solutions na meron tayo, no? Sa lahat ng panawagan, pati doon sa mga batas, no? Dapat nag-harmonize siya, no? Ganun yung nakikita natin. Kasi pagka nagkaroon ka ng maliit na problema, halimbawa plastic, sigurado yan yung magiging air pollution, solid land pollution, water pollution, no? So, kailangan, nakadikit din doon yung lahat ng batas natin, no? Mapag green, blue, o brown law. Ooh, Yan. very true. Yan. Yung mga batas na sinasabi natin, it's all connected sa, especially sa problem natin on waste. And lahat naman tayo, hindi lang naman kami yung nakaka-experience ng problems on waste. Like, lahat naman tayo, may parati nating nakikita sa daan, at kahit sa mga bahay-bahay din natin. No? Yan. At ang maganda dito, siyempre, kailangan matutunan ng ating mga listeners at tagapanood na hindi lang to usapin ng scientist dapat, no? That is Pwede to true. citizen science. Ibig sabihin, kasama lahat, pati yung mga nasa komunidad. At kasama din sila sa pagresolba. Yes. No? Hindi to yun lang mga nakaupo o yun lang pinag-aralan o yun lang may mga alam sa batas, kung hindi ito ay pangkalahatan na problema at solusyon. True. And then, how does, or paano po pumapasok yung plastics campaign dito sa, na-mention naman ni Miss I yung mga projects ni Eco Waste. But why are we focusing, or ano ba yung focus ng plastics-free campaign natin? Okay, so definitely dito sa Pilipinas, it's a big problem, the plastics problem. Ang Pilipinas, I think, is nasa top 3, kung hindi number 1, and in terms of plastics pollution, particularly in marine litter. Isa tayo sa pinakamalaking contributors globally, hindi lang po sa Asia, kundi even across the world. So what we're trying to do here at the Eco Waste Coalition is trying to focus on 2 things. So first of all, trying to stop the production, trying to find ways, especially using the law and policymakers and all of our partners throughout the Philippines and even, of course, other countries, on finding ways to taper the production of plastics, plastic-related products. And the second part of that is, when we don't have plastic, what is our alternative? Especially here in the Philippines, plastics plays a very important role for every person. From the taho vendor outside, from the kwek-kwek vendor, everybody uses it. And also, syempre, big manufacturers, also sa mga fast foods natin, even in schools and our hotels, every part of our life involves plastic. So how do we, when we don't have plastics anymore, what do we do? Hindi makakahanap ng ibang trabaho yung magtataho, 'di ba? Medyo mahirap pag nawala yung plastic, nalalagyan na niya ng taho. What does he do? So that's one part of the Plastics Free Pilipinas project, particularly focusing on the reuse alternatives natin. What are our alternative products when it comes to
kung wala ng plastic cup, what can we do? Meron bang ibang products, innovations right here in the Philippines that we can support so that we can also show our policymakers na, yeah, pwede natin i-stop yung plastic because we have these options made right here in the Philippines or from Filipino scientists and all of our partners. And also, we want to systematize. We want to start our Filipinos young and through all of the phases ng life. Bata pa lang within the schools, sa mga elementary schools, we also have partners dito sa project from high school and also sa university. Yung behavior natin when it comes to plastic, we are relying on it so much. Yung plastic cover pa lang ng books, di ba? Sa school, laging ginagawa yan. So what can we do? Dapat yung mga estudyante or yung mga bata, natututunan na nila rin na kailangan ko baguhin yung aking relationship sa plastic. And also bring that to their homes. So Plastics Free Pilipinas is focusing on working with these institutions, yung mga partners natin sa mga schools. Hopefully, makapartner din natin yung mga government agencies like DepEd, DILG, DOT, so that we can implement guidelines and policies para unti-unti magawa natin na yung plastic-free Pilipinas talaga. It's going to be something possible. Hindi lang siya name ng campaign. Yes, That's hindi really lang. a possibility. It's based on life. Ayun. So, yun. So for Cebu context naman, ano yung paano yung intervention natin with the general plastics free campaign? Okay, so dito naman sa Cebu, I think we can partner with the schools, mga colleges, yung mga stakeholders para naman dito sa Cebu ma-lessen natin at ma-prevent natin paggamit ng mga plastics. Yes. Just last Valentine's Day, Yes. no? Isa na yan sa mga araw na ang dami-dami yung plastic na nakikita natin, and it's every after Valentine's Day, nakikita na ano ba yung pwede natin gawin sa plastics na ito, no? And also last Valentine's Day with the Regional Center for Expertise, meron silang nilaunch na campaign na Love Our Earth campaign, wherein ayun, makikipag-partner tayo with DepEd, DILG, and DSWD in order to find solutions kung paano natin malilesen yung waste natin. So, ilan lang yun, no, sa mga pwede nating pag-usapan for this episode. And before we proceed, no, to the nitty-gritty details of the law, kasi parang may mga na-mention na po tayo regarding the law. Aside from the plastics campaign, Miss Ai, ano pa ba yung ibang parang focus campaign ng Eco Waste po? Ayan, so, ang alam naman natin, pag tinignan natin yung dami ng mga basura na nakokolekta, no, isa sa pinakamalaki dyan, yung biodegradables, no, ito yung organics, no. Yes. Kaya ang isa rin sa pinagtutuunan ng pansin ng Eco Waste Coalition ay yun dun sa organics management, no. At syempre, pagka nawala mo na yung kalahati, matitira na lang dun ay yung mga recyclables, no. And then the recyclables ay ito yung ang pinupush naman ng Eco Waste dito ay dapat tamang segregation lamang, no, on the household level para dun sa segregation at source, pero lagi mayroong bangga, no. So kaya ang isa pang tinitignan ay yun namang awareness raising at IEC sa mga kumukuha naman ng basura, no, kasi lagi nakakarinig kami na i-segregate na namin yan, pero pag kinuha naman, pare-parehas naman sa halo-halo, di ba? So nakita na para mas maging holistic siya, buo, kailangan turuan din yung mga yon, no? Yung mga nangungulekta natin ng basura, no? At isa nga dito, yung call ng Eco Waste para na magkaroon ng consultation yung ating mga waste pickers, waste workers. Nagkaroon tayo ng framework plan para sa solid waste management sa mga informal sector. Ito yung ginawa ng DNR, pero ito yung nag-lapse na, no, na dapat i-assess na rin kung ano yung nangyari, no. At nakita rin natin sa Congress at sa Senate, maraming bills na naka-file para sa welfare ng mga waste workers at waste pickers. Kaya nakita namin na
ang isang pwedeng tuunan ng Eco Waste Coalition since nandun sa basura ay yung mga nagtatrabaho sa basura. Ito yung waste pickers at waste workers na napapanahon na magkaroon sila ng Magna Carta, no? Magna Carta ng kanilang hanay. Kasi nakita namin nung pandemya, sila Oo, yung... lalo-lalo na yung Oo. pandemya. Sila yung frontliners din sila. Pero wala silang hazard, di ba? Parang, ano ba to? Parang gusto nila mag-ano, pero wala namang benefits and their welfare, no? Okay. Sige. So, very important din talaga na usapin na hindi lang isang aspeto ng basura or waste management yung pinag-uusapan natin, but also involving the people around it. Para naman, at least tayo din, ma'am, or para sa ating mga televiewers, maintindihan din nila yung, kumbaga, saan ba yung life cycle? Saan ba papunta yung mga basura natin? And before we take a break, no, pag-uusapan natin mamaya yung ating mga, ano ba yung isa sa mga maaaring papuntahan ng ating mga basura kung hindi natin ma-manage properly is yung ating kadagatan. So, we'll talk about the marine litter study, no, conducted by Eco Waste. Partners in Law will be right back. Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. And we are back sa ating programa. Again, this is Partners in Law together with the Philippine Earth Justice Center and the Cebu Lady Lawyers Association. So, before tayo nag-break, no, napag-usapan na natin briefly ano ba yung mga iba't ibang projects and programs ng Eco Waste Coalition at saka bakit tayo nakafocus sa plastics na problem. At alam naman natin na ito talaga ang isa sa mga malaking problema natin in terms of basura kasi hindi naman enough, no? Yun nga yung sabi ng isa naming kasama dito sa Cebu, no? Yung basura nila, binibigyan natin ng bahay or ng space, no? Lupa. Pero yung mga tao, ano ba yung mas importante? Yung mga tao nga, merong walang tahanan or mga place nila to stay. So, we have to also reimagine paano natin i-handle yung basura natin. So, isa sa mga palating napag-uusapan regarding basura is saan ba sila napupunta or where do these basura end up, no? So, kadalasan natin nakikita sa news na merong mga sea animals na namamatay and then may nakikita mga basura, specifically plastic sa kanilang katawan, no? So, very important also to discuss about marine litter. So, Ms. Ai, maybe you can share more about the study. Yung Eco Waste Coalition, nag-conduct kami din ng marine litter study. Ito yung monitoring sa kahabaan ng Manila Bay. No? So, meron ang Eco Waste na 10 sites. Ito ay usually dun sa upper, sa gitna, at saka sa baba. No? So, isang buong, mahaba kasi Manila Bay. No? So, para makita lang natin, saan nga ba nang gagaling? Kasi hindi naman siya na kung saan yung komunidad, ay doon lang siya. Kasi mula,
anong tawag doon? Umaalon yung dagat, di ba? Ang tubig ay flowing, no? Kaya pwedeng nasa taas yan, ay bababa yan. So, nakita namin yun na merong mga ilan na minsan mababa doon sa itaas, yung pala kasi bumaba na yung mga kalat niya, no? So, ganun yung nangyari, nakita namin na ang sampling namin ay ginawa ng mga academe natin from the De La Salle, 2 dry season tsaka 2 wet season. Kasi gusto namin makita gaano ba yung karami yung basura pag dry at gaano ba pagka wet season, no? Kasi yun yung umaagos yung tubig, no? So nakita natin yun na halos parehas lang din, no? Yung ano niya, kasi nga hindi naman ibig sabihin na pagka dry ay humihinto ang agos ng tubig, no? hindi ganoon kaya so makita kami ang nakakalungkot, 90% doon sa nakita o almost 12 million ang ng resulta, puro mga single-use plastic. Ito yung, pag sinabi natin single-use, ito yung mga isang gamitan lang, ito yung mga nasa sachet, na multi-layer, no? Kapag ka ganun, ito yung mga wala nang napupuntahan kasi wala itong value. No? Tapos mahirap i-recycle. So, ito yung pwede mapunta sa estero, sa dagat, o kaya naman sa landfill, no? O sa dump site, no? So, yun yung naging resulta ng aming studies. Tapos kadalasan, yung iba pang mga percentage, puro mga plastic din, no? So, ito yung plastic labo, yung mga plastic na tali. So, mostly made of plastic, no? Kaya nakita natin na kaya isa sa mga recommendations ng EcoWaste dun sa aming study, kasi magkakaroon pa siya on this year and the next year para makita lang namin ng yung trending, no? Tapos lalagyan na namin siya ng awareness raising doon sa matataas na area. Yan, kasi para makita namin na pagka ba ito nilagyan ng intervention. Halimbawa, naglagay kami dyan ng sari-sari store na may tingi. Kasi dati may tingi naman tayo. Yes. Mababawasan ba yung sachet na ginagamit nila? So, gusto namin yung makita para experimental. Sabi namin, yung data, ma-match mo dun sa awareness raising, makakagawa ba ng isang behavioral change? So, yun naman yung gusto naman i-prove ngayon for this year and next year. Yes. Very important to note about the behavioral change aspect. Because, yun nga parang napag-uusapan na din na hindi lang enough, like, on our part, sa legal intervention, mataas yung proseso mahabang panahon yung tinitake ng isang law or isang case, kumbaga. So, important din na slowly, there's kanang social and behavioral intervention na ginagawa sa communities, either through awareness raising, through EIC, mga campaigns, IEC campaigns, but also yung mga starting talaga sa mga schools, no? Very important yung na-highlight na sa schools din. Pero Miss I, after this, you said na mayroong continuous monitoring, but DNR is also a part of the study, no? So, may ano po yung commitment ni DNR So, with ang this commitment one? naman, ang DNR kasi yung government, meron na tayong National Action Plan for the Marine Litter, no? So, nakakalungkot lang kasi hanggang ngayon, walang standard, no? Paano nga ba binomonitor? Parang kanya-kanya. Oo nga Kanya-kanya yung mga bawat organization na pag-monitors, kanya-kanya din ng kanyang pag-release ng report, no? So, wala siya yung centralized sana para DNR, para yun yung i-consider lagi na data, no? Yes. So, yun yung dapat gawin naman ni DNR. Although kasama siya doon sa monitoring, ay dapat i-adapt niya yung mga methodologies naman, tapos gawin niya na on their own, no? Para na monitor nila, lalo na kung Manila Bay yan, di ba? Kasi kailangan nila yung ganung monitoring kasi sila yung lagay ng dolomite sa Manila Bay no? So, kailangan din nila makita na mamaya nakaka-apekto rin pala yung mga ginagawa nila sa mga decisions, no? Na meron tayo, lalo na kung may plano. But for sa aking pagkakaintindi, although hindi ako medyo familiar with the Manila Bay, marami po siyang LGUs na sakop po, Miss Aino. So, yung with the National Plan on Marine Litter, ito po ba ang gagawing
hopefully, no, nagagawing basehan ng mga LGUs also in their decision making. Yes, oo. Dapat gawa na maging parte sila. Kaya na puro general talaga yung recommendations. So, sabi nga, dapat per LGU, gumawa ng specific, ano ba yung akma sa kanya, ano ba yung nangyayari sa kanya. Basta't lagi lang dapat iisipin ng LGU na hindi solusyon yung clean up. Na lagi-lagi, every year yung budget na pumunta sa clean up, kundi kailangan may sustainable solutions na ilalatag sila, no? Sinasabi lang kasi lang yung clean up para sa Ritok Mandamos, di ba? Oo. So, ang lalaki ng budget, pero ang isip ng tao ay hindi nababago. Kasi, iniisip nila, ay may maglilinis naman yan. Every Saturday may naglilinis kasi yun yung kinumit ni LGU. Yung ganun. Yeah, so hopefully, no, may long-term solutions, tsaka sustainable talaga na solutions for that. Kasi, yun nga, parang to change then the mentality and the behavior ng mga tao. So, in terms of the marine litter, part ba yan ng plastic-free campaign natin? Marine litter is, in a way, it's a result ng ating campaign. Yes. Because the focus ng Plastic Free Pilipinas is really on the people involved. So, for example, yung schools that we mentioned, partner sectors like the tourism sector, hospitality sector, of course, educational sector. If we can effect change, for example, sa mga curriculum ng schools, we can employ or we can implement even more subjects on how to really care for the environment or to make better decisions when it comes to sustainability sa school and sa home, it will result on the people na yung sa bahay nila mismo. Siguro, instead of using plastic labo, they'll always have like an eco An bag eco or bag, reusable yes. bag. Diba? So that's already, imbis na pupunta yun sa landfill, sa estero, sa Manila Bay, or here sa Cebu, sa mga shores ng Cebu, hindi na yun pupunta doon, eco bag na yung gagamitin natin or something reusable, sustainable options. Or for example, I think dito sa Cebu, very, very na-surprise ako. I think from Manila na experience, even sa hotel namin, meron yung what do you call this? The dispenser, water dispenser, nakalat siya even sa hotels and sa mga The ATM, the automatic tubig machine. Yeah. Kasi wala sa Manila. Wala. Yeah, wala. Meron sa Manila maybe more for yung mga vendo ng coffee, ganyan. But water kasi is essential to everyone. Everybody drinks water, needs water. So, di ba, if we can implement something like that sa loob ng schools or even outside of Cebu City, that will already implement such a big change. So, yung mga dami ng PET bottles na water na nabibili sa mga store, mababawasan yun. Siguro hindi na natin, hopefully, in the next year or the second year pa ng project on marine litter, mababawasan na yung makikita natin ng mga PET bottles na nadadump or na itatapon sa ocean because we're implementing gantong mga options or gantong mga project outside of Cebu or in target area. So, in Plastic Free Pilipinas, we are looking for ganong mga models. So yan, very thankful sa Cebu. Innovative. Innovative hubs. No? Yes, so kung yung mga sari-sari store natin may mga refill na on, yun nga, yung mga personal care, shampoo, conditioner, may kasama na rin refill for water or even other essentials na talagang makakapag-change ng behavior natin. Lahat tayo may dala-dala ng sarili-sariling container palagi for water or other things na we need. So, isa din yan sa mga need pa na action plan. No? But for Cebu specifically, in relation to ATM, no, yung problem lang is meron pa ring plastics, no, kasi hindi naman na may bit-bit. Hindi lahat ng consumer ay may bit-bit na water tumbler or water bottle. So, yung ginagamit nila ay yung plastic labo na naghuhulog ng Enough for 1 peso. Enough daw only for 1 peso. So, yan din yung isa sa mga challenges. Din, no? So, hopefully with the campaigns, with the projects on plastic free, we'll be able to change that over time din, no? Kasi, I know of, like, kasi marami na yan dito sa Cebu, but may mga ordinances naman talaga na ano ba yan? I know of Mandaue City, they have an ordinance regulating the ATM or the piso-piso vending machine. So hopefully they can integrate that, no, na
while merong ganyan, let's reduce the plastic. So tanggalin na yung mga plastic kasi they always come in with the plastic na available kung may bibili. So hopefully that will encourage more use of tumblers, no. So in the marine litter campaign po, to share lang din with the Cebu context kasi we've had two guests na dito na puro scientists na napag-usapan din nila yung marine litter. Isa din sa mga common na issues is ay dun sa mga areas where tourist hotspots. Yes. No? So, that's also something na need natin i-take note kasi lalo na ngayon, napapunta na tayong summer, marami nang nagbabakasyon sa mga beaches. So, Miss Ay, di ba? Gusto mo mag-beach? Maraming eto, Christine, ikaw ay taga Cebu Maraming beaches, di ba dito? Paano natin ba iyan yun? Siguro dito sa Cebu, we should prevent siguro as an individual, dapat natin pag may nakita tayo na plastic sa daan ay dapat nating pulutin, especially in our river and streams and in our ocean. Kaya in order to prevent the trash that can cause marine litters. Yes. And in Cebu, to share, there's also a project of the local government on gubat sa baha. So although it's more geared towards flood prevention kasi konting ulan lang dito, bumabaha na po So I think part of it, although it's a separate department or office yung nag-handle on solid waste, but although part of it na din is yung ano ba yung mga basura na nakuha natin sa mga rivers natin na isa sa mga reason why magka-clog yung mga estero because and will eventually cause baha, no. So let's talk a little about the law, no, that's implementing. I think Miss I has already started discussing about the core laws of eco waste, no. Saan ba tayo nakabase yung ating mga campaign? So unang-una is RA 9003. Important talaga na mas mapalawak natin yung information dissemination about the importance of RA 9003, especially sa mga bahay-bahay. Kasi dyan talaga nagsisimula yan, no? The reduction pa lang of the 50% biodegradables is one very big component sa ano yung makukuha ng mga garbage truck. Kasi sometimes, yung mentality ng mga tao, at may kukuha naman na garbage truck yan. So sila nang bahala niyan. So, sa other partners or sa other campaigns, Miss Arno, yan din yung isa sa mga focus ni Eco Waste Coalition at yung other partner organizations. And the second one, which is something that I want to really talk about, on the ban on incineration sa Clean Air Act. Parang magpinsan lang si RA 9003 tsaka si Clean Air Act din, no? Because kung ano yung mga basura na nakukuha natin, it will eventually have an impact to our air and ano ba yung connection talaga nila. So, pag-uusapan natin yan mamaya in a while, Miss I, no? Focus tayo on the Clean Air Act. So, let's take a few minutes break, no? Para pasalamatan yung mga sponsors natin. Partners in Law will be right back.
again, welcome back to our program, Partners in Law. Still with the Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. Kasama pa rin natin no, yung mga kagalang-galang, mga magaganda at mga at mga imports po natin na guest galing Manila. Mga kasama po natin sa Eco Waste Coalition, si Miss Ai, si Leia, and si Christine. So again, kanina napag-usapan na natin a little no about the projects, no, the focus projects of Eco Waste, especially on marine litter. So ngayon naman, punta tayo sa a little bit on the laws, no, on the policies, and ano yung pwede nating magawa, no, as individuals, as citizens, or kahit kayo, no, sa mga bahay-bahay natin. Yun na-mention nga ni Ms. Ai kanina, we're here for citizen science, hindi lang para sa mga environmentalists, mga activists, mga lawyers, or kahit hindi naman limited lang sa mga nasa eskwelahan natin yung pag-aksyon regarding waste natin. No? So, now, we're here to simplify. Ano ba yung, bakit ba tayo worry about air pollution? Basura naman yan na nakikita natin sa lupa. So sometimes, may mga tao pa rin na, ano ba yung connection? Or kahit nga, when we talk about plastics being, one of the main causes of climate change, parang medyo malayo siya eh. So baka matulungan tayo ng ating mga kasama sa Eco Waste Coalition na masimplify yan para sa ating mga televiewers. So yung tungkol dun sa batas, yung Section 20 sa Clean Air Act, na ibig sabihin ay bawal yung magsunog. Incineration ay yung pagsusunog, no? Bakit yun bawal? Kasi lagi-lagi sinasabi naman, di ba, basura na yan eh, wala naman yung value. Halimbawa, yung mga sachet, na yung value, tambak lang yan sa amin, nag-i-strain lang yan dito sa drainage, no? So, kailangan ko sunugin ko na lang, no? Ganun yung ginagawa, no? So, una dapat isipin natin ay, saan ba gawa itong mga to? Diba, sabi natin, ang plastic gawa sa petrolyo. Para maging ganap na lalagyan yan, maraming chemical na nilalagay doon, no? So, kapag yan ay sinunog mo, ano yung unang-unang nararamdaman ninyo ng mga nakakalanghap? Di ba, ang una nyo pong nararamdaman ay sumasakit yung inyong dibdib. Ayan. Kasi, mula sa chemical, nasusunog. Di ba, halimbawa, ito yung plastic, sinunog mo, unti-unti siya nasusunog, di ba? Nawawala sa iyong paningin. Pero, nagiging air pollution naman siya. Yes. Yun. Hindi porket nawala na sa iyong paningin ay wala na yun. Yun naman ngayon ay pumupunta into another level, which is the air pollution. Yun ngayon, yung nilalanghap nyo, no? Yung nilalanghap nyo na chemical, na dahil sa sobrang liit, pumapasok yan ng 2.5 particles na yan, no? Na particulate matter, nalalanghap dahil sobrang liit, pumapasok na sa iyong baga. Yung plastic sachet, hindi papasok yon sa baga mo, diba? Pero yung mas maniniit, dahil sinunog mo na, mas madali na ngayon siyang pumasok. Kaya masakit yung pakiramdam ng mga nakakalanghap, lalo na kung yan ay matanda, yung mga vulnerable, yung may asthma, yung merong sakit sa baga, no? Lalo na yung mga may ubo, may sipon, no? Na kahit yung iba na wala, pagka kasi meron, nakaka-aggravate. Yes. Pagka wala, magkakaroon ka. Ganon siya. So, yun yung hindi nakikita kung bakit sinasabi, dapat bawal magsunog. Kasi yun yung after effect. Sabi nga, ito yung health hazard, no? Na nawalan ka nga ng nakikitang basura. Pero, yung mas matindi, yung health yung health. Tapos, yung hangin, umiikot yan kung saan yan nakakarating, di ba? At malalayan, kung yan ay madaming basura na sinusunog mo sa incinerator, yung basura mula sa solid waste ay isa yan sa meron dioxin and furans. Yes. No? Na kapag pinano mo yan doon sa incinerator o sa WTE, waste to energy burn technology. Ibig sabihin, burn, nagsusunog.
No, may mga waste to energy na hindi nagsusunog. Pero etong ilalagay, lagi natin sinasabi na incineration, pagsusunog, no? Yan ay matataas, no? Na nakakapag-produce talaga ng dioxin and furans, no? Pag sinabi naman nila na, ay, state of the art yan, yung gano'n. Ay, gano'n lagi. State of the art siya, walang emission, no? So, paano ka magkaroon ng state of the art? Ay, malaking gastos, no? So, pagka inisip mo, para lang ikumpara yung pagsusunog at yung dun sa state of the art, ay isipin nyo yung isang, para lang pasimplihin, yung isang kwarto na gusto nyo i-soundproof. Bago nyo maka-soundproof na walang lalabas, ang dami mong ipaplagay na takip para walang sumingaw na ingay. Ganon din po sa incinerator. Para walang emission, marami ka ilalagay na dapat ay pangtakip para walang sumingaw. Para magawa mo yun, malaking budget yun. No, para maging state of the art, no? Kaya sa ating mga kababayan, ang gagawin na lang natin ay wag na magsunog, i-separate yung mabuti, segregation ang gawin natin. Tapos yung mga walang-wala na talaga na hindi natin mapapakinabang. Kasi yung kitchen waste, pwede mo ibaon. Di ba? Gawing Pwede compost, di ba? Sabihin nila iba, wala na kaming MRF kasi walang lugar. Meron na po ngayong MRF clustering. Ibig sabihin, share yung mga barangay. No? So yun, yung recyclable, pwede nyo ibenta. No? Yung mga walang-wala na talaga, for a stopgap, para hindi siya pumunta doon sa landfill, ay pwede nilang gawin yung in partnership sa RCE na ginagawang di ba, bricks for the pavement. So pwede nilang gawin 'yon. Pero syempre, higit-higit na pwede nilang gawin bukod sa wag magsunog, ay i-request yung ating mga manufacturer na magkaroon ng alternative delivery system, lalo na kung mag-redesign ng packaging. Kasi ang consumer, hanggat ano yung nandiyan dyan, yan ang bibili niya. Kasi wala siya ibang alternative. So, dapat ay mag-move na talaga ang ating mga manufacturers. No? So, merong zero waste store sa Lapu-Lapu eh. Baka pwedeng mas madaming ganun. Diba? Yes. So hopefully sa mga nakikinig sa atin, no, or mga nanonood sa ating programa ngayong gabi, ay this is also parang a call to action, no? Parang wake up call na din ito sa atin kasi parati tayong nagreklamo about the basura na nakikita natin and from our households, pero hindi naman pala tayo nagsesegregate. So paano na yan? And maganda yung explanation ni Miss Ai. Yan din yung parang explanation na ginagawa ko sa mga students ko po, no, regarding incineration, the ban on incineration. Kahit nga magsunog ka lang ng konting basura or mga waste, sasakit na yung ilong mo, parang gusto mo na magtakip or alis ka na sa area, diba? Para hindi mo malanghap yung basura. How much more if ito ay tone-toneladang basura, no? So imagine yung toxins na nakukuhan, malalanghap natin sa ating mga katawan. And yun nga, hindi na health is wealth na ngayon eh. So, importante na yung healthy tayo rather than magsisi tayo, di ba, in the end. So, hopefully, to our policymakers and also to our local government unit officials, ay isa din itong consideration for you, no, mas focus yung ating implementation on 9003 rather than, you know, pag-violate sa ating ban on incineration sa ating Clean Air Act. And then you mentioned po about the manufacturers, although hindi natin siya na-discuss, but we have the EPR law po ngayon, Miss Aino. So, ano po ba yung estado ni EPR? EPR? When it comes to EPR, ito ay na-i-implement, hindi pa nga na-i-implement, rather we are only beginning the implementation, the drafting ng IRR, yung implementing rules and regulations. Pero meron na rin naman tayong mga companies na nagpaplano na sa kanilang mga gagawin when it comes to EPR. Siguro what we can ask our viewers, our policymakers, and even the companies involved, syempre, ay to speed up the process. Yes. Because na-implement ito or naisabatas ito parang 2022.
2022 ba? 23. 2023 pala. Ayun. So, 2024 na. Mga ating mga kagalang-galang na mga policymakers and all of the major corporations involved. Mag-anniversary na. Pero meron na ba tayong nakikitang action plan? Meron na ba tayong nakikitang implementations talaga? So, we want to speed up the process. Na-mention nga ni Miss Ai, yung mga consumer, yung mga bumibili, yung ating mga viewers ngayon, kung ano yung nakikita nila sa mga stores, yun yung choices nila. The Ecowaste Coalition and Plastic Free Pilipinas, we are helping these businesses and small mga innovations na ipakalat pa natin when it comes to making other sustainable and reuse options available. Pero syempre, mas malaking push ang makukuha natin if we can get really the support and the help of the government, the different agencies, and of course the producers mismo. So sa side natin, we'll make and we will support the options available to have alternatives, but at the same time yung para talagang mabawasan talaga yung ating problema sa plastics, malaking part niyan or almost all of it is really falls on the shoulders of the producers, the manufacturers. So kung pwede ay bilisan natin. And Before tayo a bit of context lang, Yes. ano yung EPR pala? Okay. So, usap tayo dito, hindi natin na-share sa kanila ano yung EPR. So, ang EPR, Extended Producers Responsibility Act. So, the Philippines, 2023 lang to na-implement, but if you look at it, research, globally marami na rin na-implement na policies and activities regarding dito. Mga kapitbahay natin dito sa Asia, parang matagal na yung sa kanila. Tayo nga sa Pilipinas, nahuli na tayo. So, what it talks about is giving the responsibility just by the name, Extended Producers Responsibility Act. Saan ba nanggagaling ang pollution or kalat? Plastics, it's coming from yung mga makers ng sachet, yung makers ng mga soft drinks or water bottles natin. Sila yung pinagagalingan ng problema. So it should fall on their shoulders to take care of the problem. So that means that they have a share, they have a big share, or they have to have activities to taper the problem, to resolve the problem, hopefully. So that involves nga yung kung ano yung mga pwede nilang gawin para makuha nila ulit yung yung mga pinoproduce nila, or maybe to redesign nga, yun na-mention ni Ms. Ai, if they can also support innovations dun sa mismong products nila para hindi natin problemahin na, sige, pag napunta sa water, sa ating mga oceans, and sa mga nakuha ng mga marine animals, hindi siya magiging toxic. If it's possible at all, kasi nga ang plastic, ang daming chemical and hindi natin thoroughly na-study. Ngayon lang natin nararamdaman yung mga epekto niya pala sa kalusugan. Pero still, gamit tayo ng gamit, produce tayo ng produce. So, yun yung EPR natin. We will see from DNR, I think, and sa mga government agencies natin when it comes to implementation naman. Ano yung mga gagawin ng mga kumpanyang ito para in compliance with this act. And makatulong talaga dun sa problem natin on the pollution. Oo nga, para hindi lang parating tayo yung mag-segregate, mag-reduce, magbitbit ng eco bag, but also the manufacturers, sharing naman, no? Sila din, meron din silang ginagawa. Pollutants pay principle, Yes, no? Dapat polluters pay principle. Para sila Very magbayad. important din yan na hindi lang tayo yung parang magbago, sila din yung magbago. Puro mga tao lang yung mag-ano. Sige, so, although ang dami pa natin gustong pag-usapan, no, but we're running out of time. So, ano na lang, final message, no, to our televiewers regarding paano ba yung pwede nating magawa as individuals, like makapag-join ba tayo ng ganitong mga organizations, at ano yung pwede nating magawa on our own sa ating sarili, magbago na buwan tayo. Lapit na po yung Semana Santa. Ano po ba yun? Sige po, Miss Ai, you wanna start? Ayan, sa ating mga televiewers, no, na nakikinig ngayong gabi, ang mapapayo ko lamang ay we call our duty bearers, no, ipatupad nila o sundin nila yung mandato nila, no, na protektahan hindi lamang yung komunidad, kundi protektahan pati yung environment doon sa komunidad na yon, no. At iwasan muna yung ilagay mo na sa likod yung profit, no. Alam ko po marapit na ang eleksyon at at kailangan ng lahat ng pondo, pero mas
mas maganda magkaroon ng legacy na ikaw ay minahal mo yung iyong komunidad at yung environment, no, over profit, no. So yung mandato lang po as a duty bearer ay kailangan ay isa puso nating lahat. Kasama dito, syempre, kung kayo ay nasa bahay, yung mandato nyo para mag-segregate at sumunod sa batas, ay gawin po ninyo. Yung sa ating mga nakaupo ay i-enforce properly yung batas. No? So, maganda yan, magtulong-tulong ang lahat para sa isang magandang Pilipinas. Yes. Thank you, Miss Ai. Leia. Sa lahat ng ating viewers, kanina pa tayo nagko-call sa mga manufacturers to really focus on redesigning the products, redesigning the options that we have for all of our consumers. But also for the people, tayong mga simpleng tao, what I would like to say is to rethink our options. Yung paggamit natin ng single-use plastic, paggamit natin ng plastic labo na one time and then tapon, who will that really affect? Siguro ngayon hindi natin ramdam, or even if you don't work in the waste sector, hindi mo siya kikita agad or hindi mo siya nararamdaman. But please think of the future generations, yung children natin, sila yung magpapakahirap na linisin yung mga oceans, sila yung magpapakahirap na i-undo yung mga problems na na-cause natin and yung mga generations before us. So please rethink yung ating mga choices ngayon. Yes, thank you, Leia. Christine. To my fellow Cebuanos, so I think mag-una ta sa tong kaugalingon. First is sa ato ang balay, dapat kung naatay basura is atong i-segregate og tarong para ang mukuha is kibaw sila unsa ang biodegradable og non-biodegradable. If naata sa mall, we should bring our if we have tote bag, magdala tayo ng tote bag, kundi magdala tayo ng tumbler in order for us to drink water na ato ang tubig. And then especially diri sa Cebu nga daghan kayo ta og mga nindot nga mga beaches, so we should preserve it. And then if natin makita nga basura, atong po nito nakatang ilabay sa saktong basurahan. And then sabi nga nila, what comes around goes around. So if we take care of our environment, meron din tayong kapaligiran na maganda at malinis. Okay, thank you so much, Tin, Leia, and Miss Ai. To everyone, no, very important to nakinig naman kayo sa mga sinabi nila. Yun na lang din yung sasabihin ko. But really, no, kanya-kanya po tayo sa pagbabago sa ating sarili. It's very important to change our economic, social, and behavioral aspects, no, sa ating mga buhay-buhay. So, kaya hindi lang limited sa amin, but to everyone, may kanya-kanya tayong responsibility to protect the earth because wala po tayong planet B. Ito lang po yung ating nag-iisang tahanan. So, ayan, kung sa inyong mga tahanan, ayaw nyo ng basura, yan din po yung gawin natin sa earth natin. No? Ayaw po natin din ng basura at madumihan yung ating nag-iisang planeta. So, thank you once again, no, to our guests, Miss Ai, Leia, and Christine of Eco Waste Coalition. We're very happy that we're able to share all of these projects and very interesting solutions, no, na pwede nating maibahagi sa ating mga televiewers. And lastly, please subscribe to the YouTube channel of Cebu Lady Lawyers Association, Partners in Law Celia. So yung ibang episodes, kahit hindi about environment but about women, labor, and other legal matters, dun po ina-upload yung mga videos, so you can check that out para hindi po kayo mahuli sa mga latest about the law. So again, this is Attorney Joy Argalion of the Philippine Earth Justice Center. This is Partners in Law, and daghang salamat ug maayong gabi.